Benjo Basas, National Chairman ng Teachers Dignity Coalition. Benjo, magandang hapon. Yes, Sir Henry. Good afternoon po. No? Magandang Kami hapon sa inyo lahat. napatawag sa iyo pagkat sabi ko nga sa aking intro sa iyo kanina, kung mayroong kabisado ang terrain ng loob ng paaralan at terrain at topografiya na umiiral sa loob at labas ng eskwelahan ay kayo na ito. Benjo, unang-una, didiretso na ako. Paano ba ito? Paano ba ito maiiwasan? Ano ba ang dapat mangyari? Gawin ng panig ng gobyerno, gawin ng panig ng mga magulang at maging ng mga estudyante? Alam mo, napakahirap talagang sagutin yung tanong na yan, Sir Henry, no? Kasi marami talagang factors, no, itong usapin po na ito, no. Kanya nga sabi namin mahirap po, no, na iisa lamang, no, na factor yung titignan natin at yung solusyon natin ay nakatuon lamang doon, Halimbawa, no, yung mabanggit ko lang, no, yung ating presidential spokesperson parang doon sa kanyang pahayag parang may binabanggit siya, no, na may mga teacher din daw kasi na tinuturuan minsan ay tinuturuan daw, no, yung bata na maging walang modo, no. So mga ganung ibig sabihin po niya, singled out, no, yung mga teacher na parang kasalanan na naman ng teacher, no. But of course, no, hindi naman namin yan kukonsintin kung meron tayong mga teacher na ganyan. Pero ang issue po dito, no, kaya ko binanggit yan, no, Sir Henry. Ang issue po kasi dito, no, ay systemic ito, 'di ba? You cannot just cite, no, such an example na parang hindi naman commensurate, no, doon sa napakalaking usapin po na ito, no. Imbes na hinahanap po natin, una syempre nakikiramay tayo doon sa magulang ng mga biktima, no. Tapos syempre, no, ang kailangan po naman natin dito talaga ay magtulong-tulong, no, lahat po, no, yung gobyerno, yung paaralan po natin, yung magulang natin, even kayo, no, sa media, di ba? Upang malutas ito. Ang dami pong factors, no, Sir Henry, gaya ng sinasabi ko, no, yung family niya, yung environment, ano ba yung mga influence ng mga bata ngayon in terms of yun nga, yung binabagit ko kanina, no, yung peer, no, and then of course yung online influence, no. Lahat po yan ay factors, no, at kinakailangan po ay makita ho natin yan lahat. Tapos siguro banggitin ko na rin, ito kakaiba na ito, di ba? And we're talking about Ateneo de Zamboanga, no, university, private school na hindi rin naman natin masabi na basta-basta, diba? Yung unang case natin Tacloban, yung San Jose National High School sa Tacloban, a public school. So magkaiba to, no. Ibig sabihin pati yung pagpapalaki sa mga bata, yung kanilang economic conditions, no, ng mga bata doon sa Tacloban at diyan po sa Zamboanga, magkaiba. Ibig sabihin ang isa patuloy po ito, no, across, no, dito sa social, no, classes, no, ay talagang possible, no, na mangyayari po ito. And that is another layer, no, ng complication po sa issue po nito. Pero Benjo, sa inyong mga pag-uusap ng inyong mga co-teachers, lalo nyo sa TDC, ano ang napansin ninyong pagbabago sa mga pag-uugali ng mga estudyante kung ikukumpara natin, sapagkat of course mayroon palaging may comparative analysis tayo, sapagkat tayo siguro hindi naman nakakalayo ang ating batch, wala tayong ganyan, suntukan nung panahon natin, suntukan, may nambubuli man pero napapagpawisan sa labas ng eskwelahan at minsan sa loob, hindi umaabot sa ganito, pero ano ang pagbabago? Kasi ang hirap basahin, kahit yung mga magulang, pag tinanong mo wala namang napapansin sa mga anak, tahimik lang. Hindi ba? Tapos bigla na lamang may lalabas na ganyan. Tanungin mo yung anak nila, wala namang sinasabi. Biglang may lalabas na ganyan. Pero kayo, na laging kasama ng mga estudyante, ano ang napapansin ninyong kakaiba na parang bakit ganito ang mga estudyante ngayon? Well, meron naman po talaga, no, Sir Henry, tama yung iyong observation. Meron naman po talaga mga bata na hindi mo maobserbahan, yung kanilang ugali, diba? Unless makakausap yan ng mahusay, makakausap ng matindi, no?
And talking about this case, kung paniniwalaan po natin kung tama at totoo yung mga lumalabas ngayon online na yung bata ay honor student, kung ang tama naman, mukhang na-validate naman, ano po, no? Ibig sabihin, all the more, no? Ito yung nakakabahala, di ba? Kasi normally, yung sinasabi mo nung panahon natin sa school, di ba? Yung mga quote-unquote bully, yan yung mga makukulit talaga di ba? Yan yung mga palaway, mga medyo yung mga bata na medyo pasaway ganyan at hindi rin masyadong mga bulakbol din kadalasan hindi rin masyadong mahabol sa klase, pero ito kakaiba gaya nga ng sinabi ko po kanina ito ay nasa isang eskwelahan na medyo maayos na dihamak kumpara sa iba, diba? So tapos ngayon kaya nga po siguro isang kailangan natin seryosohin talaga yung deployment din po maliban doon sa security yung deployment ng ating mga guidance counselors wala kasi yan ngayon lang po yung nagpupunta, but again sabihin ko uli, di ba, itong Ateneo de Zamboanga, I'm sure meron itong mga guidance counselors, di ba? Pero yun na nga, binabanggit ko experience namin ay sa public school ay wala talaga. Benjo, speaking of which guidance counselor, tayo ba sa public, meron ba tayo niyan or nagagawa pa ba ng mga guro na yung kanyang mga estudyante sa isang linggo na schedule, may isang araw na walang gagawin yung teacher kundi ipatawag isa-isa yung kanyang mga estudyante, umaaring sa sobrang dami baka hindi kayang isa-isa, halimbawa batch by batch, 10 ngayon, bukas 10, para malaman, ma-assess ang ugali, anong nangyayari sa bata, ano ang pinagdadaanan ng bata na maaaring hindi nasasabi sa magulang or hindi na nagagawa ng magulang kausapin. Pero bilang pangalawang magulang ay ginagampanan ito ng guro. Kaya ba yan at nangyayari ba yan sa mga... meron po tayo, pero limited time po yan meron po tayong ganyan, sa kasalukuyan po yung homeroom guidance po na tinatawag natin pero hindi yan talaga pwede nating sabihin hindi talaga yan substantial in the first place, kasi usually doon sa homeroom guidance po ang ginagawa po natin diyan lahat kasama diyan halimbawa yung pagtatanong doon sa mga bata, tapos isang klase yan, hindi naman yan natin magagawang. So in other words, hindi kaya, Benjo, na yung sinasabi ko na from 7 o'clock hanggang alas 3 ng hapon o alas 4 ipapatawag mo ang estudyante 5-5, 10-10 kakausapin, hindi kayang ganon, sobrang dami, kulang sa staff. Well, sa kasalukuyan hindi natin magagawa yan especially ngayon dahil pag nandun tayo sa instructional block na tinatawag dito sa bagong system ng DepEd po ay hindi talaga pa pwede hindi mo maipagpapalit yung pagtuturo doon sa ibang mga bagay, kanya nga po dapat po yan ng may kalahok po yan na yun nga deployment ng dedicated mental health professionals guidance counselors or school counselor associates. Na ngayon naman, meron pong tugon ng gobyerno natin dyan will be hiring 10,000 po na based doon sa binanggit din naman ng presidente natin yan sa kanyang SONA pero kulang pa rin yan considering na 45,000 ang ating mga paaralan kaya sa totoong buhay tulungan din naman ito Sir Henry, yung mga teacher naman natin kahit papaano lahat naman po ng teacher ay nag-training ng basic ng guidance and counseling. Hindi naman kami makakagraduate sa education, sa College of Education kapag wala po yan pero siyempre iba pa rin po talaga yung there is someone in the person of a guidance counselor or a mental health professional who are really trained for that po. Kaya siguro, Benjo, bagamat hindi ko narinig yung sinasabi mo kanina, baka masakit sa mga guro na maibaling sa kanila ang munting sisi kung mayroon man. Doon sa sinasabi mo kanina, may nagsabi na may mga teacher na tinuturuan na maging parang maging walang modo parang wala namang teacher yatang may gusto na gano'n at gumagawa ng gano'n. Wala po naman, opo. Hindi naman, kaya nga nag-react po kami diyan and we hope that Yusek Claire Castro would clarify yung kanyang ibig sabihin po diyan pero naglabas rin kami ng isang statement tungkol diyan. Ang tinutukoy po namin dito systemic yung problema kaya ang approach dapat natin ay
systemic, no? Oo. Hindi na natin sana gamitin ano doon sa iba pang level, Okay. no? At kasi magiging komplikado lalo Pero lalo yung issue. sa security, Benjo, ano yung ano maaaring maging kung hindi man palagay ko pag security naman ang pinag-usapan across the board naman yan para private at saka public pwedeng maging adaptable yan eh. Anong maganda pang idagdag sa seguridad? Bakit unang-una nakakapasok yung mga baril, patalim, paano ba dapat hindi nangyayari yan? Well, ito isang malungkot ito, no? Kasi fresh na fresh pa yung Tacloban, no? And then Oo. after that Tacloban incident po, no, ang daming mga sumunod, may Oo. mga threat, may mga ang dami, no? Mostly mga prank calls naman o threats, no? Sa social media doon sa mga eskwelahan, ha? Daming eskwelahan natin, by the way, ha? Nag-suspend ng mga klase dahil sa mga threats na ganyan, Kanya ano? nga Parang eh. opo. Ang gusto ko lang naman din pakita rin dito, no? Compared let us compare no yung San Jose National High School ng Tacloban dito sa Ateneo de Zamboanga, di ba? Medyo may ano talaga, malaki po talaga yung difference niyan in terms of security, di ba? Mm. Pero yun nga yung ibig kong sabihin ano po. And in fact, pag tinignan pa nga natin, di ba, sa Thailand, may mga eskwelahan diyan na nagkaroon Ayun, ng ganitong oo. issue, no? Sa US napakadalas po niyan ano po, no? Ibig sabihin talaga po dito, no, kahit pong saan ay maaari itong mangyari, and ang kailangan na lamang po natin talagang gawin, ano, hangga't maaari, no, yan in terms of security, talagang tiyakin natin po, no, na yung mga bata ay maliban sa nagagabayan kasi long term yan, ano po, no, itong eskwelahan po natin dapat hindi makakapasok ang Benjo, sino. Dapat na-check natin, no, yung mga bata, no. ito Kung wala tayong oo. security guard, paano na? Opo. Ito dati Yes, Sir Henry. with utmost respect sa western cultures and western educators and students ano ha. Dati sa kanila lang natin na napapanood ito eh. Hindi ba? Sa kanila Exactly. lang Opo. nangyayari. Tapos nung isang araw nga may Thailand. Tapos dito sa ating bansa halos yung yung pagitan nitong Zamboanga at Las Piñas wala pa yatang isang buwan, di ba? Benjo, ano ito? May lumalason ba sa utak ng mga estudyante na maaari nating sigurong pagtuunan ng pansin? Bakit ganoon? Bakit sabi nila laro, sabi nila computer, sabi kung ganyan dapat siguro magkaroon ng malalimang pag-aaral diyan ng Department of Education ano? Yes po, no. Actually, no, kaya nga po, no, even yung ating Senado merong isang patawag po nung mga nakalipas na buwan, no. Oo. Para alamin ano kung may effect ba itong mga nilalaro, no, itong mga online games, tama naman po 'yan. Yan po yung binabanggit ko po kanina, no, na lahat ng factor dapat tignan natin, no, tignan po natin ano. And of course, no, syempre, no, kami din ano, binabanggit din namin diyan, no, pati yung halimbawa ngayon ano yung mga discipline rules natin sa school, 'di ba? Medyo ano na 'yan no? Medyo hindi na yan kagaya nung dating nag-aaral tayo, no? Sir Henry, na pwede tayong kurutin sa singit, no? Itaas ang patilya o paluin ng kuko kapag madumi. Oo. Ngayon, bawal na lahat 'yan, ano? Bawal na po lahat 'yan. Lahat 'yan ay maaari, no? Na makategorize as abuse, 'di ba? Hindi ko sinasabing Yung payagan natin yung mga teacher na mamalo, no? yung Disiplina, kailangan po yung Juvenile Justice Law Act, ano ang inyong kwan dyan, reaksyon dyan? Kasi nga may mga nagsasabi yan kasi ang problema dyan sa mga batang ibinaba ninyo ang edad na hindi makukulong. Nagkaroon ng lakas ng loob lalo yung mga bata na gumawa ng ganyan with all due respect sa mga magulang. Anong kayo naman sa side niyo? Anong komento ninyo ron? Well, ano po ito no? Kasi ang tingin natin, itong eskwela, duty bearers po tayo ito. Even yung ating mga magulang din naman, ano? At yung gobyerno mismo, no? So, yung intention po nitong Juvenile Justice no, Act ay napakabuti po, no? Restorative to ito, no? Na justice, di ba? Na tinitignan natin kasi kinikilala niya na yung mga bata ay talagang bata, di ba? No? At maiiwasan yung paggamit sa mga bata dun sa mga supposed krimen, ano. Pero ang problema natin lang naman po dito kasi talaga no how it is being implemented, no. At ngayon ang lumalabas pa nga, alam mo, sa isang banda, ang isa nating nakikita ho diyan, ako personal kong pagtingin,
no, parang nabuboost pa lalo yung mga bata kasi parang may nagsasabi na hindi kayo Iyon na nga. mapaparusahan. Is wrong. Yeah, exactly. Is wrong, diba? Mapaparusahan po yung mga bata, no? Under Oo. this JJ Act, mapaparusahan, meron pong parusa, di ba? Ang inaalisan Oo. lang naman po ng age of criminal responsibility ay yung 14 anyos pababa. 'Di ba? So pero meron pa din mga intervention na Dapat pwedeng gawin. Medyo masakit lang talaga at emotional po yung tama nito dito sa usapin po dun sa Tacloban lalo na dahil 14 years old oo. yung isa, no? Hindi Kaya pa masakit po yung tama nito. But I think we have really we have to review din yung policy at tignan po natin ano talaga yung mga factors bakit hindi po Oo. ito naging deterrent dito po, no. Di ba Benjo sa ating kultura at I think sa ating batas din kapag ka ikaw ay minor, 18 sa babae, 21 sa pababa sa lalaki, ikaw ay nasa pangangalaga pa ng pakpak ng iyong mga magulang. Therefore may pananagutan sila kung ano ang mangyayari sa iyo, tama ba? Opo. Hindi ba kaya ako iniisip ko't na emungkahi ko na marahil ito na yung batas lagyan natin ng amyenda na pagka ang minor ang nakagawa nito dahil hindi naman nga sila ikukulong because of the restorative purpose, magkaroon ng penalty yung mga magulang para ma-realize yung bata na kung hindi man siya makukulong yung mga magulang kahit 6 na buwan man lang para lang merong alam mo, merong sasabihin yung bata na teka muna, kakaawa naman si tatay o si daddy, baka siyang makulong. Magkakaroon ng second thought bago gumawa yung bata although crime is a personal, sabi nga pero baka hindi kaya makatulong yon, Benjo, yung pagka ikaw loko-loko ka, talagang makukulong ang tatay mo dahil minor ka pa. Yes po, no. Tama rin naman po 'yan, no. Kasi syempre naniniwala naman tayo, no. Ay sa kultura natin, sa Asyano, hindi lang naman sa Pilipinas, no, na may pananagutan yung magulang dun sa ating mga anak no. But of course, no, yung criminal responsibility, no, syempre question legal 'yan, po. Kung ito ba ay pwedeng ipasa, 'di ba? So siguro na lang, no, meron namang mga ilan po, no, may mga ilan naman tayong mga policies po, no, na nananagot din yung magulang 'di ba? Nananagot din yung magulang, no, dito sa ilang bagay po na ginagawa ng kanilang mga anak. Benjo, Kailangan nating pag-isipan po yan. Kasi Benjo, lalo pag may buhay ng nalanaw nasira, medyo malaking kwan yan malaking pananagutan yan. Anyway, last question. Do you think we have a crisis in this particular problem and the Department of Education should call for a parent-teachers National Assembly or magpatawag na sila ng pambansang pakikipag-ugnayan at pag-uusap kasama ang mga magulang at mga guro at lahat ng mga stakeholders sa bagay na ito? Kasi sa tingin ko, ako personally, Benjos, sa tingin ko may problema na tayong malaki rito. Yes sir, no, with or without these incidents naman po, no, ay kailangan naman po talaga, no, na nag-uusap, no, baka nga ito ay maging daan pa, no, para po doon sa lalong pagbabantay, no, both ng mga parents at ng eskwelahan. Kasi may mga pagkakataon po, ito with due respect sa ating mga magulang po, no, na kapag iniwan na, no, pag nasa school na yung bata, parang wala na siyang pananagutan na hindi po maaaring gano'n. Po, dapat po magtulungan. At kung magkakaroon po ng isang pagkakataon o venue, isang forum, no, para diyan po, yes, nandiyan yung mga pambansang leader, halimbawa ng mga PTA. Pero dapat din magkaroon lang din muna ng mga grassroots, no, na mga pag-uusap po dito, no, sa grassroots kasi iba-iba rin naman yung kalagayan para makita po natin and I agree, no, na dapat nating gawin. Baka kung masyadong matatagalan kung national, baka pwedeng yung ating, kung hindi pa nangyayari, with all due respect to you, Secretary Angara, baka kinakailangan magsagawa ka na ng regional summit ng teachers at saka students and other stakeholders. Kung hindi mangyayaring sabayan na nationwide, Benjo, no, kasama kayo. Opo. Diba? Para malaman na ito ng mabilisan. Yes sir, sabi ko nga doon sa aming dyan sa nilabas naming statement earlier,
kami po ay willing, no, at we will support the DepEd, no, and the education community, no, to once and for all, Oo. no, seek for the lasting solution po sa problemang ito, no, na alam naman natin na napaka-komplikado. In fact, kung hindi man kaya ng personal, yung Zoom naman mabisa na eh. Hindi ba? Pwede naman. Para Opo. sa mabilisang pag-uusap at pag-resolve ng problema. Benjo, thank you so much for joining us. Yes, Sir Henry, maraming salamat din po. Thank you so much. Si Benjo Basas, National Chairman ng Teachers Dignity Coalition. Balansyado.